Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Hallelujah, Jesus! You are worthy! You are worthy of all our praises! Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba! Karapat-dapat ka, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Mabuti ka, O Diyos! Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha. Umaawi, nagpupuri sa iyo, nananalig sa kabutihan mo.
pong salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Marami pong salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil sigurado kami na kami ay hindi mo pababayaan, Panginoon. Sigurado kami, Panginoon, na lagi ka naming kasama. Lagi kang nariyan, Panginoon. Matibay na sandigan, matibay na sandalan, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagpapago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Diyos na napakabuti, sa'yo kami lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri, sa'yo lamang laan. Diyos na napakabuti, sa'yo kami lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mo'y
tunay karangalan at papuri sa'yo lamang lahat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon,
sa lahat ng oras ng buhay namin. Sa lahat ng panahon, Panginoon, Ikaw ay mananatiling tapat, mabuti at dakila. Hindi namin kayang i-measure yon, Panginoon, sa salita lamang, Panginoon, dahil sobra-sobra, Panginoon, higit pa, Panginoon, sa kaya naming isipin ang iyong kadakilaan at kabutihan sa buhay namin. Ang pagmamahal mo, Panginoon, walang ibang makakapantay. Walang iba dito sa mundong ito na kayang magmahal ng katulad ng pagmamahal na binibigay mo sa amin, Panginoon. At gusto namin talaga, Lord, na sa buhay namin ito, kami ay sasamba sa iyo. Na sa buhay namin ito, Panginoon, Ikaw ang aming titingalain, Panginoon. Ikaw ang aming susundin, Panginoon. Lord, allow us, Panginoon, na habang kami ay nabubuhay, Lord, mabigyan ka namin ng saya, Panginoon. Sa anumang gagawin namin, sa anumang iisipin, bibigkasin namin, ito po, Panginoon, ay maging kasayahan sa iyo, Panginoon. At sa umaga pong ito, O God, iniaalay namin ang aming mga buhay sa iyo. Ito po ay maging offering, Panginoon, maging mabangong samyo sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, sa iyong pagyakap, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Binibigay po namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamainam, the best offering, worship, adoration, exaltation to you, only to you, our true living God, aming tunay at makapangyarihang Diyos. Come on, church, ibigay mo yung papuri, pagsamba, palakpak sa ating Panginoong buhay na kailanman hindi nagpabaya, na kailanman naging mabuti at mapagmahal. Hallelujah! 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 O sikaraya na hallelujah! 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 O salamat po, Panginoon! Salamat po, Panginoon! In Jesus' name, in Jesus' name. Amen! Amen! Amen. Praise and glory to our Lord and Savior, Jesus Christ. Maraming salamat sa inyo, worship team, for ushering us into the presence of the Lord. And salamat din po sa bawat isa sa inyo na narito ngayong umaga para nga sumamba sa ating Panginoon. Meron po tayong first-timer, ngayon lang po naka-attend sa ating service, and nice po namin kayo ma-acknowledge. Ayan, okay? So maraming po salamat. Amen. Hallelujah. Naranasan mo na bang maglagay ng karatula, sign or signage na may nakasulat na bawal? Bawal pumarada, bawal umihi dito, bawal magingay, and etc. No? Ang tanong ay, nasusunod ba? Ayan, matunog po yung hindi. Ano po? Marami po tayo nakikita mga signs sa mga kalye, no left turn, no right turn, bawal tumawid, nakamamatay. Di ba nakikita po natin yan eh. Pero marami po ang hindi sumusunod. Pero alam niyo ba, there's authority on earth that once it is exercised, it will be done in heaven. Na po? And samahan po ninyo ako sa salita ng Panginoon in Matthew chapter 18. We'll be reading beginning in verse 18 hanggang verse 20. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesus. I tell you the truth. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven. And whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. And in verse 20, for where two or three gather together as my
followers. In other version, in my name, I am there among them. And I entitled this message, When Believers Agree. Pwede bang sabihin mo ang mga salita nito? When believers agree. Kapag ang mga mananampalataya ay nagkaroon ng pagsang-ayon, pagkakaisa, pagkakasundo, ayan ay, ano ba ang mangyayari? Aalamin po natin. At tayo po muna yung manalangin. Please join me in a short prayer. Father God, thank you so much, Lord, for your mighty and sweet presence, Lord, in our midst. And Lord, hayaan mo na aming maunawaan, Lord, yung nais mong ituro sa amin ngayong umaga. Please open our minds, Lord, and give us understanding, Lord, sa iyong word. And gawin mo pong, Lord, open ang aming mga puso, gawing receptive, Lord, sa iyong mga salita na ituturo sa amin ngayong umaga. And Lord, let your anointing ang kumilos po sa bawat sa amin sa pakikinig at sa preaching of your word. And thank you, Father. We bless you in Jesus' name. Amen. So buhat po sa mga verses na ating binasa, ay mag-share po ko sa inyo ng tatlong mga bagay. At ang una po dito, yun po ay the power of our authority. Sabihin mga authority. So may mga authority na hindi nare-respect. May mga authorities na hindi sinusunod. Pero ang tingnan po natin ngayon, merong authority na ibinigay sa atin ang Panginoon at ang authority nito ay meron talaga itong kalakip na power. Mangyayari talaga kapag in-exercise po natin. So balikan po natin ang verse 18 at ito ang sabi ng ating Panginoong Jesus, I tell you the truth. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang kabuuan, ang buong Bible, ito po ay katotohanan. The Bible is truth. Ang salita ng Panginoon ay truth. Pero bakit binigyan pa ni Jesus ng emphasis yung verse na ito na sinabi po niyang, I tell you the truth. So binibigyan po niya talaga ito ng kahalagahan. Itinuturo sa atin na ang verse po na ito ay pawang totoo at ito ay magaganap o mangyayari kapag ginamit po natin. So, ang bawat authority ay dapat po na sinusunod. Amen po ba? Ngunit, hindi nga lahat ay sinusunod. Tulad po ng ating nabanggit kanina, ng mga signs dyan sa kalye. Pero sa mga believers ng Panginoong Jesus, ay may ibinigay po sa ating authority na kapag ginamit po natin dito sa lupa, ay papapangyarihin sa langit. At it is the power of binding and loosing, or the power of forbidding and permitting, or sa Tagalog, ang kapangyarihan po ng pagbabawal at pagpapahintulot. So binigyan po tayo ng Panginoong Jesus ng ganyang otoridad o kapangyarihan. It is our authority in the name of Jesus as His believers and followers. Sabihin mo nga ang mga salita nito, as believers and followers. Hindi lahat ng gumagamit sa pangalan ng Panginoong Jesus sa pananalangin o pagpapalayas sa demonyo ay napangyayari. And let me give you an example. In Acts chapter 19, may story po dito, yung mga anak ni Sceva, sila po ay nakita po nila kung paano nagpapalayas ng mga demonyo si Apostle Paul. Na sinasabi lang niya, in the name of Jesus, no? Pag inutusan niyo masamang espiritu, sumusunod. At nainganyo siya na gayahin o silang gayahin ang ganitong pagmiministeryo. So samahan niyo po ako, beginning in verse 13, and it says, a group of Jews was traveling from town to town, casting out evil spirits. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation or sa pag-orasyon, saying, I command you in the name of Jesus, whom Paul preaches, to come out. And in verse 14, 7 sons of Sceva, a leading priest, were doing this. And in verse 15, but one time, when they tried it, the evil spirit replied, tumugon, ang masamang spirito, I know Jesus, and I know Paul.
but who are you? And in verse 16, then the man with the evil spirit leaped on them, overpowered them, and attacked them with such violence that they fled from the house naked and battered. So, silang inatake ng demonyo at sila'y sinaktan. Now, so alam pala ng demonyo kung totoo kang Kristiyano o hindi. Itong mga anak ni Sceva, ginaya lang po niya ang tulad ng ginagawa ni Apostle Paul, expecting lalayas ang demonyo. Kaya sabi niya na, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, lumayas kayo. Pero ang sagot ng demonyo, kilala ko yung Jesus na yan eh. Kilala ko si Paul. Pero kayo, sino kayo? So every true believer, sabi mga true believer, every true believer of Jesus was given power and authority in His name. Ito po yung totoong Kristiyano na sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Yesus at nagsuko ng kanilang sarili sa Kanya. Tulad po ng ipinirits natin last Sunday. Hindi sapat na tinanggap lang natin ang ating Panginoon as Lord and Savior. That's very good. That's yun po yung umpisa na relasyon natin. Pero kailangan pala tayo din, kaakibat po nito ay nagsusurrender ng sarili natin sa Diyos. Jesus said in Mark 16, verses 17 to 18, these miraculous signs will accompany. Sabi mga accompany. Meron daw pong sasama na may magmamanifest sa atin na miraculous signs for those who believe. Pakisabi mga, those who believe. So binibigyan ng emphasis dito yung mga totoong sumampalataya sa Panginoon. Ito yung hindi umaattend lang sa church, Christian church. Hindi po yung basta nagdadala ng Bible, kundi may totoong relasyon sa Panginoon. Sila daw na totoong sumampalataya sa Panginoong Jesus, they will cast out demons in my name. Those who believe. Hindi po sinabi, those who are pastors, leaders, evangelists, and so on, kundi ang bawat isang sumampalataya sa Panginoong Yesus, siya daw po ay binigyan ng Panginoon ng power and authority in His name to cast out demons. Kung ikaw ay totoong believer ni Jesus, meron kang ganitong authority. Meron ka nito sa iyong sarili, sa iyong sa loob mo, dahil sa ating Panginoon. At ang sabi ni Jesus, and they will speak in new languages or new tongues. They will be able to handle snakes with safety. And if they drink anything poisonous, huwag mo lang sasadyain. Meron nag-attend, nagmi-minister ka, lingkod ka ng Panginoon, may nagbigay sa iyo para sirain, patayin ka, lasunin ka, hindi daw tatalob sa iyo yun. It won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick and they will be healed. Now, hindi ko lang po bibigyan ng emphasis ang mga isa-isang mga manifestation na ito sa atin na sumasampalataya. Ang gustong kunin po dito, those who believe. Kahit ikaw ay isang baby Kristo, bago pang Kristiyano, pero kay totoo sumasampalataya sa binigyan ka na ng Panginoon ng ganitong kapangyarihan. So, if you have been given the key, sabi mga key, susi that unlocks and locks the blessings in heaven, isayang naman kung hindi mo gagamitin. Pwede maulit yun. Kung binigyan ka ng Panginoon ng susi para mabuksan ang kalangitan at bumuo sa iyo ang mga pagpapala, sayang naman kung hindi mo gagamitin. And that key is your authority to bind and loose, to forbid and magpahintulot. So ang tanong dito ay how to bind and loose. How to forbid and permit. Paano ba magbawal na yan at magpahintulot? So, let me give you some examples.
Halimbawa, sa bahay o saan man ikaw naroon, merong kaguluhan. Aaway-away, magulo. Paano mo gagamitin ang binding and loosing? Sabi mo, in the name of Jesus, I bind this spirit of quarrel, this spirit of chaos, in the name of Jesus, and I loose the spirit of peace, the spirit of reconciliation, and so on. That's the power of binding and loosing na meron ka. One time, meron pong maingay sa labas, madaling araw, nagsisigawan. So dumungaw po ako. Hindi ko lang kung mag-asawa yon, talagang hindi naman away physical, kundi yung murahan, sigawan po talaga. No? And then, habang ako po'y nakatingin, ako po'y nanalangin silently, sabi ko, in the name of Jesus, I bind that spirit of quarrel, and I loose the spirit of peace and silence. At kaagad tumigil. Yun ang susi na ibinigay sa atin ng Panginoon. At maraming Kristiyano hindi nagagamit ang susi na yan. That authority. So use your authority in the name of Jesus para tumigil po ang mga gawa ng kasamaan, ang gawa ng kadiliman, especially sa loob ng ating tahanan, o sa iyong workplace, o sa school. Halimbawa, sa iyong isip, in your mind, meron pong mga pumapasok na mga malalaswang kaisipan, lust. Then bind that spirit. I bind the spirit of lust in my mind in the name of Jesus. And then I loose the spirit of purity in the name of Jesus. At yun sinasabi ng Panginoon, whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Kapag alam mo yung authority na bigay sa iyo ng Panginoon na yan, hindi ka matatakot humarap sa demonyo. Ang demonyo matatakot sa iyo. Can you say amen? So put the enemy on the run. Let him flee in the name of Jesus. In Isaiah chapter 33 verse 3, the enemy runs at the sound of your voice. Ang kalaban ay kumakaripas ang takbo doon sa tunog ng iyong tinig. Pag binigkas po natin, lumabas sa labi po natin ang salitang Jesus, manginginig na ang demonyo para tumakbo. You have that power in the name of Jesus to cast out demons. And all works of the devil. Pwede masabihin mo sa iyong katabi, meron kang kapangyarihan dito sa lupa. Kaya gamitin mo. Sabihin mo sa katabi mo, gamitin mo. So that's the power of our authority. Next, the power of our agreement. Sabi mo, agreement. Next verse, verse 19. Jesus said, I also tell you this, if two of you agree, pakisabi mo ang word na to, agree, here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. So yung pong word dyan na agree, in the original, it means to be in harmony. Sabi mo nga, to be in harmony. Pag sinabing harmony, pagkakaisa, pagkakasundo, may pagtutugmaan. Tulad po ito sa isang orchestra. Maraming tumutugtog, iba't ibang instruments, maraming instruments. Minsan nga, yung violin lang ay ang dami-dami. Pero pag mayroong harmony, ang sarap pakinggan. Amen po ba? Kung yung daw violin na mag-isa,
isa lang violin at piniplay, ang gandang pakinggan. Mas maganda daw kapag mas marami, pero may harmony. Yun ang tinutukoy dito na kapag ang mga anak ng Lord ay nag-agree, nagkaroon ng harmony sa kanilang prayer o ipinagpipray concerning anything you ask, ano man yan. Ang sabi ng Panginoon, my Father in heaven will do it for you. Wow. So ito pong prayer with agreement, harmonic prayer, dapat po pala ginagawa natin sa loob ng tahanan. Sabi mo nga sa loob ng tahanan. At sa church. Dapat pala ang parents and ang kanilang mga anak ay mayroon pong harmonic prayer. Merong nag-a-agree sila sa kanilang ipinapanalangin at ang sabi ni Jesus, ano man yan na kanilang hinihiling, my Father will do it for them. Wow. Yung sinasabing, sayang pala kapag hindi natin ginagamit sa ating tahanan at sa church. So ang pananalangin na mag-isa ay powerful and effective. Ngunit, higit, sabi mo nga higit. Kapag may kasama kang nananalangin na nag-a-agree, sumasang-ayon doon sa iyong ipinapanalangin. So the prayer of two with agreement is more powerful than the prayer of hundreds without agreement. Ang prayer po itong avenue to manifest God's power and His works. Kaya mahalaga pala yung tayo ay nagkakaisa, nagkakasundo, especially sa ating pananalangin. And number 3, the power of our togetherness. Sabi mo nga, togetherness. Pagsasama, yung pong ating pagkakaisa. Next verse, in verse 20, Jesus said, for where 2 or 3 gather together as my followers, I am there among them. May tatlong bahagi tayo makikita po dito sa verse 20. Una, 2 or 3 gather together. Number 2, as my followers. So hindi pala kahit sino lang na nagkakatipon ay nandoon ang presence ni Lord. Sabi to, as my followers. At pangatlo, I am there among them. So, Jesus is giving importance to the few. Sabi mo nga, few. Doon sa kokonti, 2 or 3, di ba ba ang 2 ang pinakamaliit na number ng higit sa isa? Na mayroon nag-a-agree? Yan ang binigyan ni Jesus ng emphasis, 2 or 3 na nag-gather in His name. Ay higit pala yan sa multitude, but not His followers. Meeting together is not enough. There must be unity. Pakisabi mo nga, unity. Dapat mayroong one accord. In Hebrews chapter 10, in verse 25, and let us not neglect. Sabi mo nga, not neglect. Wag daw po nating kaligtaan ang alin? Our meeting together. Pakasabi mo nga mga salita na to, meeting together. Wag daw nating kaligtaan ang pagtitipon. Tulad po nito, as some people do, kasi yung iba, pinabayaan na talaga ang fellowship. Hindi na interested na matin ng church o ng mga gatherings. But encourage one another, especially now, that the day of His return is drawing near. Lalo daw po ngayon na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang ating kapatid po si Noah Hill, yan po, asawa po ni Annabel. Annabel, pwede man tumayo ka? Representative ni Noah. Maraming salamat, Annabel. So okay, makakaupo na.
So si Noah Hill, yan po yung kapatid po nating American na mas malaki pa po sa akin. So mamimiss po natin. Siya po ay umuwi na ng Amerika. Umalis po last Friday. And siguro po mga 1 taon po siya doon kung nagkakamali. And God willing, sa Friday, si Rhea, God willing, punta man ng Netherlands. And then sa Sunday, si Kuya Nick, Rhea, pwede kang tumayo, Rhea. Ayan, punta pa ng Netherlands. Si Kuya Nick pwede tumayo. Ayan, si Kuya Nick sa Sunday punta din ng Amerika. And tatagal po sila doon. And mamimiss po natin sila and may the Lord bless you po sa inyong patutunguhan sa panibagong yugto ng inyong buhay. Now, bakit ko po nabanggit? Sabi po ni Noah sa akin last Tuesday sa Mentors Fellowship. Saan na ba yun? Pastor, the Mentors Fellowship is 7 p.m. every Tuesday. And in our place in US, it is 7 a.m. So, I still can attend the Mentors Fellowship via Messenger. He saw the importance of meeting together. Na kahit malayo, pwede. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong i-neglect. Huwag niyong pabayaan ang inyong pagsasama-sama bilang followers ng Panginoon. Kundi kayo ipag-encourage sa isa't isa, magpalakasan, lalo na ngayon, lalapit na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. So ang sabi ng Panginoong Jesus, when we gather together in His name as His followers, ano sabi sa verse 20, balik tayo, I am there among them. Di po ba ang Panginoon ay nasa lahat ng dako, nasa lahat ng lugar? Bakit pa sinabi ni Jesus, I am there among them? Though God, the Lord, nasa lahat ng dako, pero meron po siyang special visitation o may tinatawag na revealed presence. Bumababa ang presensya ng Panginoon for a special purpose. Una, sa kanilang gathering ng mga anak ng Diyos, nandoon ang spirit of encouragement ibibigay ng Panginoon. At the same time, naroon siya upang ang kanilang pagkakaisahan, sa kanilang pagtitipon, sa kanilang panalangin, gagawin ng Panginoon. In John 14, Jesus said, in 13 and 14, you can ask for anything in my name, and I will do it, so that the Son can bring glory to the Father. Yes, ask me for anything in my name, and I will do it. Wow! So praying in the name of Jesus is far more than respectfully acknowledging His name or mentioning in Jesus' name at the end of the prayer. It is praying with the very nature of Jesus for who He is. Ano sabihin? Pag tayo pananalangin, sabi na, in the name of Jesus or in Jesus' name, hindi yung basta, hindi ito ending lang sa prayer. Hindi ito pang closing sa prayer. Kundi pag binanggit pala natin, in the name of Jesus, una, ang ipinapakita, ang tinuturo po nito ay, we pass unto Jesus what we prayed for. Alam, meron tayo niya. Pinapasa natin, pag sinabi natin, in the name of Jesus, ibinibigay natin sa Panginoon yung ating ipinapanalangin. Para natin sila sabi, Lord, kayo na po ang bahala dito. Tulad ng sinabi ni Jesus, you can ask for anything in my name, and I will do it. Ibinibigay mo na sa Panginoon ang iyong ipinag-pray. Pangalawa, we believe that what we prayed for is granted. Nang iyong sinambit, ang iyong hiniling sa Panginoon, granted, tinugon na ng Panginoon. With faith in it. And third, we declare, Lord, pag sinabi mo in the name of Jesus, your will be done, not mine. Ipinagkakatiwala mo na sa Panginoon kung ano ang kalooban niya doon sa ipinag-pray mo. Kaya pag tayo po nanalangin, sabi ko kanina, huwag basta salita lang, dapat may paniniwala at convicted ka na tinugon na yon ng Panginoon. Kasi Jesus said in Mark 11:28,
23 to 25, I tell you the truth. You can say to this mountain of any mountain na kinakaharap mo, spiritual mountain of sickness, conflict, need. You can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. But, meron pong but, ngunit, you must really believe it will happen. Sabi mo, really believe. Dapat totoong nananalig ka na mangyayari talaga yan. And have no doubt in your heart. I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you receive it, it will be yours. Notice the word receive. Ano napansin niyo sa word na receive? In verse 24. Nagpe-pray ka pa lang, sinasabi mo pa lang sa Panginoon ang iyong kahilingan. Pero ano sabi ni Jesus? Yung ipinapanalangin mo, maniwala ka na receive mo na, granted na, past tense are received. At ang sabi ni Jesus, it will be yours. Mapapasa iyo nga. So, kahapon, meron po nag-doorbell. Hindi po cute ang doorbell, nakakainis. Sunod-sunod! Sunod-sunod po talaga. Si Daniel, nasa banyo, napalabas ng banyo. At ako nagmamadali pong baba, inisip ko, baka emergency. Or, eto na naman, may mga bata na naman naglalaro. So, yung pong mga batang naglalaro po dyan, talagang niloloko na po ako. Pipindutin po yung doorbell, sabay takbo. Alam ko na po kung sino yung mga bata, hindi po taga dito, taga kabila. Kasi nakikita ko po sila. And akala ko delaro na sila na naman. At pagbaba ko, ay hindi sila, may tao nga. So pagbukas ko ng pinto, ano po ang inyong kailangan? Lalaki po na medyo may edad na, ay kailangan ko ng pagkain, sabi niya. Okay. Pero may hawak na po siya mga tinapay sa kamay. So, ano pong pagkain? Basta pagkain, sabi niya. O sige, saglit lang po ha, maghahanap po ako sa taas. So, sinaka ko po muli ang pinto, hindi ko pwedeng iwanan nakabukas, wala pong ibang tao. So, andyan pa lang po, kakakit po lang, doorbell na naman. Talaga naman. Nainip na. So, hanap po ako sa table, wala, nakain na namin eh. Naunahan namin siya. So, bukas po ako na rep, wala na rin, kundi may mga chocolates. So, kumuha po akong chocolates, kaya lang, wala, ito lang ang meron eh. And then, kumuha ko po ng konting cash, ibigay ko po sa kanya. So, nagmamadali pong bumaba. Pag bumaba ko, wala na siya dyan. Ano po, pagtingin ko, nandun na po sa may 7-Eleven. Ano po, papasok na po ng 7-Eleven. Anyways, so yung request pala niya, o kahilingan niya, granted pala. May ibibigay pala sa kanya. Pero hindi niya nahintay. Kaya yung para sana sa kanya, hindi niya natanggap. Umalis ka agad siya. So sa prayer natin, minsan ganun. Sabi ng Panginoon, pag kayo nanalangin, i-claim mo, granted na yan. Granted na yan. Faith nga eh. Ngayon, tayo po kasi kadalasan, gusto natin ura-urada, nandiyan ka agad ang katugunan. At hindi na po natin nahihintay tulad ng mama, hindi nahintay. At pag hindi natin nahintay, para sana sa ate, tinugon ng Lord, hindi natin nare-receive. Umaalis na tayo. Gumagawa na tayo ng ibang bagay. Pagpapahayag na walang pananampalataya sa Panginoon. So, mahalaga pala na
Nandoon ang ating pananampalataya at matuto tayong maghintay sa time ng Panginoon. Madalas po, o kung hindi man madalas, pinsan, tayo nagpe-pray ng salvation sa ating family member or mahal sa buhay, kaibigan. Pero parang hindi naman nagbabago, parang wala nangyayari. Pero sabi ng salit ng Panginoon, i-claim mo, na-receive mo na yan, i-claim mo, granted na yan. Kaya lang kung minsan nga, yung katugong na, yung manifestation ng hiniling mo, ay hindi ngayon. Minsan nga taon pa bago dumating. Pero granted na. So kung totoong faith, matutong maghintay lang sa Panginoon at sa perfect time niya, ibibigay niya yun. Pero may pahabol in verse 25. Ang sabi ng Panginoon, but, may another but. Mahirap pag may ngunit eh. Ngunit, when you are praying, first, forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins too. Pero, check mo muna ang iyong puso. May faith ka nga. Pero baka hindi ayos ang puso. Baka may kasamaan ka ng loob. Meron kang galit. Meron kang hindi napapatawad. Yan sabi ng Panginoon, i-forgive mo muna. So that your Father in heaven will forgive your sins too. In other words, pag pinorgive ka ng Panginoon, then yung kahinihiling mo, mangyayari talaga. So meron palang hindrance din doon sa ating pagpipray. At itong hindrance nito, yung negative feeling against someone. So, when believers agree, may mangyayari. Sabi mo nga, may mangyayari. When believers believe, ang imposible magiging posible. Ang pangit at madilim na sitwasyon ay pagagandahin at paliliwanagin ng Panginoon dahil si Jesus mismo ang gagawa doon. So ngayong umaga, ito ang tanong. At dito ko mag-e-end. Ano ang gusto mong gawin ni Jesus sa buhay mo, sa family mo, sa trabaho o negosyo mo? Ano ang gusto mong gawin niya sa iyo? So ask it in the name of Jesus, at lalo mas effective kapag merong mag-a-agree sa hihilingin mo o hinihiling mo. So ngayong umaga, I want everyone to be blessed by the word. So paano, let's exercise our power of authority, our power of agreement, and power of being together. So paano? Magkakaroon po tayo ng application. Sabi mo nga, application. Hindi po ako mag-altar call ngayong umaga, pero gusto mong ma-minister ang bawat sa through you. So paano? Mag-form po tayo ng small group, dalawang tao or tatlo, walang apat. Pag binag-apat, hahatiin niyo po. So 2 or 3 lang per group. Malaya po kayong pumili ng makakapartner, pwedeng asawa nyo, pwedeng anak nyo, pwedeng kapatid nyo. Malaya kayong kumuha ng makakasama. Okay, pwede na kayong mag-ikot-ikot at mag-form po ng group. Ang prayer item po natin ay ganito. Ano ang gusto mong gawin ni Jesus sa iyo? Whether sa family mo or any kahilingan. Share mo sa kapartner mo. And then yung kapartner mo, mag-share din ang gusto niyang ipag-pray. So magpapalitan po kayo. And ang next po natin pag-pray concerning sa church. Ano nakita mong need ng church? Kailangan po natin more musicians, more singers, more ushers, more Sunday school teachers, more persons sa media. Marami po tayong kailangan. So pwede na po natin idulog sa
prayer. Pagkaisahan po, muli sabi ng Panginoon, gamitin ang kanyang pangalan sa pagpe-pray. May pananampalataya. So mag-release po tayo ng blessing sa ating kapartner. Start po tayo. Form a group. Ang member po ay 2 o 3. Ayan. Sige. Malaya po kayo ang kumuha ng mga kapartner. So, binanggit niyo po ba in the name of Jesus sa inyong prayer? O in Jesus' name? Muli po, paalala, pag binanggit po natin in the name of Jesus or in Jesus' name, sa simpleng kahulugan, ano po yun? Ibinibigay mo na sa Panginoon ang iyong hinihiling. Hinahayaan mong siya ang kumilos doon sa iyong ipinag-pray. Hello everyone. Today I just want to encourage everyone. Gusto ko lang po kayo i-encourage. Magtagalog na lang ako. I want to encourage everyone na let's make giving a habit. Sabihin mo nga po sa katabi mo, let's make giving a habit. Ayan. Kasi ang giving po ay hindi lang po pala ito isang utos or out of obligation. Pag nabigay po tayo, sana po hindi lang siya dahil inutusan or nabasa natin sa Bible or obligated tayo. Pero gagawin po nating habit yung giving kasi po, ito po ay isang mahalagang way or expression ng pagiging follower ni Jesus. Si God po ay ang ultimate giver, hindi po ba? And bilang part po ng buhay natin, sa Kanya, bilang Christians, as part of our walk in God and as we grow in faith, sana po ay i-embody po natin o isabuhay po natin yung generosity ng Diyos. Kasi nga po, again, followers po tayo ng Diyos, hindi po ba? At siya po ay giver. So dapat po itry din po natin na maging giver tayo kagaya ni God. Kapag nag-give po tayo, mini-mirror po natin yung heart ng Diyos na mapagbigay. Ayan. So gawin po sana nating natural na part ng buhay natin ang giving. Again, let's make giving a habit. And hindi lang po ito about sa money, sa finances or whatever. Ito rin po about sa love, sa kindness, generosity, joy, fulfillment, grace, mercy, affirmation, and all those good things na pwede nating ma-feel na nabibigyan natin. Ganyan po. And nagiging testimony and worship din po natin yung giving. Lalo na po kung lagi natin siyang ginagawa. And of course, natutuwa po and nag-glorify si God when we give. Dahil siya po ay Father natin sa langit, natutuwa po siya kung yung children niya, tayo, ay gumagaya sa Kanya at nagbibigayan. Kaya gusto ko po kayong i-challenge ulit, let's make giving a habit. Ugaliin po natin maging mapagbigay. Let's pray. Father, we thank you po for this time of giving. Thank you for our service today. And Father, we just thank you kasi nagpa-provide ka po sa amin and you're always giving sa amin, Panginoon. And allow us, Lord God, to learn from you and to follow your example and learn to give, Panginoon. And as we give today for your ministry, thank you, Lord, again, thank you for the ability that we can give right now. And thank you, Lord, kasi nakikita mo po ang ginagawa namin, patuloy niyo po kami pinagpapala in response to this. Nawa po, Lord, ay i-touch niyo po ang lives ng bawat isa and allow us to give with a joyful heart this morning. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay magsitayo.
At tayo po ay magtatapos sa ating gawain at tanggapin po natin ang benediksyon buhat po sa salita ng ating Panginoon. Sige, extend niyo po ang inyong kanang kamay. May the Lord bless you. May He expand your territory. May His hand be with you and may He keep you from all harm. At lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. To God be all the glory.